Kasama nga natin si Amba Myla, Philippine Ambassador to the Holy See. Pag sinabi po ninyo Ambassador to the Holy See, ano pong ibig sabihin nun? Kasi ang Batikano ay Separate hiwalay na sa Roma. state. Yes po. So basically, we're representing the Philippines to the Vatican City State. Mhm. And at the same time, since Vatican is also the seat of the Catholic Church. So hiwalay po siya from our other embassy to the Italian Republic and other states under its So ang jurisdiction. sakop po ninyo ay ang yung mga seminarista, mga nag-aaral maging pare. In terms of the Filipino community, so ang aming constituents are basically the Filipino priests, nuns, and seminarians who are based here in Italy and primarily those in Rome. 3 taon na si Ambassador dito at sabi nga niya kung ano ang maaaring mangyari sa loob ng isang termino ng Ambassador to the Holy See, nangyari na nga dito sa kanyang pamamalagi sa Italia ng 3 taon. So napansin din po ninyo, Amba, o guni-guni ko lang ba na noong binanggit po yung pangalan ni Cardinal Prevost, parang hindi makakibo ang madla, ang tao, parang hindi alam kung ano ang magiging reaksyon, kung nagkamali ba sila ng dinig, parang napansin din po ninyo yon. I think dalawang rason din. Sa area namin, there was general surprise, I would say. One, probably because ang pagpakilala, of course, was in Latin, which is ang proseso ng Vaticano. Second, si Pope Leo, o si Cardinal Prevost, well, very well known within the church. Sa general public, possibly hindi siya ganon kakilala. He's a member of a religious congregation before. Actually, nag-head siya ng Order of St. Augustine. So, probably in that circle. But for the general public, medyo hindi pa ganun ka very well known. Ayun, pero ano po ang inyong pagkakakilala dito kay Cardinal Prevost na ngayon si Pope Leo? Meron po kayong personal na enkwentro sa kanya? I actually had the one-time encounter with him in one of the private gatherings with the Order of Saint Augustine, which is located ang curia nila just within our compound. So it was a lunch with one of the Filipino members of the congregation, and I found him very low key, very quiet. But I think ang character will show through as he progresses in his pontificate. That is possible because naalala ko noon, Pinky, Professor, nung unang hinirang si Pope Francis, hindi rin inakala, no, hindi siya kasama sa listahan ng papabili. Parang tahimik, pero habang naglalaon, lumalabas yung personalidad niya. So ang sinasabi nga nila, itong ating bagong Santo Papa, medyo seryoso, pag ngumiti, hindi mo makikita ang ngipin tulad ni Pope Francis. Pero malay natin, baka masanay na rin siya sa pakaway-kaway at pangiti-ngiti. But saan po ninyo siya makakategorya? Liberal o konserbatibo? Actually, I wouldn't want to speculate, but I think I would count on his being an Augustinian, and probably he'll stick to the Augustinian way of life. So one of the key things that they would uh, really work on is yung unity and fraternity. So along those lines, probably ang lalabas. Ayun. Okay, pero malapit din po siya sa Santo Papa, hindi ba? Kay Pope Francis. Mahalaga ang kanyang naging role o posisyon dahil kasama siya sa mga nagbibigay ng payo kay Pope Francis kung sino ang magiging obispo or bishop. Tama po ba? Yes po, he was prefect of the dicastery for bishops. Na isang responsibilidad nila is in vetting those that will be appointed as bishop state. Right. Okay, so ano naman po ang inyong sagot sa mga Pilipino? Bakit hindi si Cardinal Tagle? Akala namin si Cardinal Tagle na. Sa totoo lang, Pinky, kami rin kinikilabutan noong mag-aanunsyo na akala din talaga namin si Cardinal Tagle. Oo, kaya napanganga din kami noong ibang pangalan ang lumabas. Okay, paano mo po ninyo sinasagot yung mga Pilipino dito? I think we should look at it na hindi siya just like any regular election, no, na boboto tayo, highest number, etc. Ang pagpili po ng Santo Papa is the work of the Holy Spirit. Dinadasal natin, and ang basic na dasal natin is that the cardinal electors are given the blessing, the guidance to choose kung sino ang best fit
for the times. Kasi we also do not expect na yung Santo Papa should be a carbon copy of the predecessor or mga ibang papa na nagdaan na. But he has to be somebody na maging Pedro, maging Saint Peter for our times kasi nag-iiba Yes. din naman yung circumstances. Yes, it was a meteoric rise from being cardinal only in 2023 at ngayon biglang naging Santo Papa. Kaya sabi ko kay Amba, baka talagang iniatang ng langit itong planong ito na isang Amerikanong ah, ah, Papa ang kanyang ibinigay sa atin. So huli na lamang ito, Pinky, mababa ang turnout ng botohan para sa eleksyon dito sa sakop ni Amba. Bakit po ganon? Sabi nga po ninyo, 25% lamang ang naging boto para sa Philippine elections dito po sa inyong embahada. So far, we still have a couple of days to go before the final day of voting. Pero I think for the Vatican, nagkakasabay-sabay ho ang daming ganap. So if we recall, this is Jubilee year. Then the umpisa ng voting, overseas voting happened sa Holy Week. Actually, it started on Palm Sunday. So for mga taong simbahan, that's quite a busy period. Then right after ng Holy Week, nangyari naman si Pope Francis. So that could probably explain it. And then you also have to consider we have just shifted to a new system of voting. We're doing online voting for this round. So I guess there's also a learning curve that our voters need to surmount na ano. But we're of course doing the best we can to continue to inform them and encourage them to participate in the in our elections for this year. Wow, congratulations. Ang dami po ninyong ganap. Nairaos po ninyo ang lahat ng mga nangyari po dito sa Vaticano, ano po, sa loob ng napakaikling panahon. Congratulations, Habemus Papam. Habemus Papam. Ayan, so Pinky, Habemus Papam sa inyong lahat dyan. Viva il Santo Papa. At ako'y magpapasalamat lamang sa ating team dito, ano, si Paolo Villasan, ang ating shooter, Maricel Burgonio mula sa TFCN, Erwin and Arvin Gray, at ang aming mga piloto, at syempre Arma Avendaño Bacar na kasama ko sa lahat ng aking ginagawa kahit hindi trabaho. Okay, at mission accomplished mula po dito sa Vaticano, sa Italia. Makita-kita po tayo dyan sa Pilipinas. Ako po si Corina Sanchez Rojas live mula dito sa Vaticano, sa Italia.